Akbayan Party List kaugnay sa House Bill 5179 o yung Free Period Products Bill. Good morning po, Congresswoman Ismula. Good morning po, Sander. Assalamualaikum. Good morning mo, ma'am. Si Angel din po ito. Gusto natin itanong, Congresswoman, ano po yung pangunahing layunin nito nga pong House Bill 5179 o Free Period Products Bill? Hello din po sa iyo, Miss Angel, and maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa akin para sa interview na ito. Yung regarding po sa Free Period Products Bill natin na House Bill 5179, ang layunin po natin dito ay mabigyan ng free menstrual pads ang ating mga kabataan. The usual po kasi is ang nangyayari, may mga estudyante po tayong na hindi kaya yung pagbili ng ating mga period products, kagaya na lamang ng mga napkin o kaya tampon. So, layunin namin na ang target beneficiaries ay all persons regardless of SOGI in public schools such as elementary to tertiary, including po yung mga nasa TESDA or ALS, and also yung sa healthcare providers natin sa Barangay Health Center and REQ. Yun po. Opo. Sino po ang parang magiging lead agency para po mamahagi noong mga period products po? Opo. Regarding naman sa lead agency, ang target po natin ay ang DOH. Sila po yung maglilid na mag-procure and distribute and mag-coordinate sa DepEd, SUCs, and LGUs. Pero under po ito sa budget po ng DOH. Okay. So ang pondo ay manggagaling po pala sa DOH, representative. Yes po. Naku, Congresswoman, baka ma-formally tayo, ha? Hindi naman po yun mangyayari. At alam niyo naman po kami sa Akbayan, nakatutok po kami sa lahat ng ating mga batas na gusto nating isulong. Mandate lang naman nito ay i-promote natin yung reusable and environmentally friendly product na and public education on proper disposal din. Ma'am, ano po masasabi nyo sa mungkahi ng ilan na wag na lang gawing batas? Kasi kumbaga parang sa mga health center, sa mga DOH, pwede namang ipamigay itong mga period natin, diba? Yung mga Sanitary napkin. napkins. Ano po masasabi nyo po doon? Yes, tama ka, Miss Angel. Merong mga nagsasabi na bakit pa siya gawing batas? Na pwede naman ng i-implement lang ito ng hindi kinakailangan gawing batas. Pero tandaan po natin sa mga LGU, sa mga pampublikong health centers or centers, ang nangyayari is ano lang ito, libre lang kung kailan available. Hindi kagaya po pag ginawa po nating batas, may mandato po ang gobyerno natin na sundin ang batas na yon at magkakahimpis. Maliit lang kung titignan natin yung batas na ito. Pag napakinggan ng kung sino man, libreng napkin lang. Pero kung tutusin tayong mga kababaihan, tayo yung nakakaintindi kung bakit natin kailangan gawin ito. Hindi man naiintindihan ng kadalasan, pero karamihan ng nasa laylayan, kagaya ng mga estudyante, hindi nakakapasok ng dahil sa walang pambili ng napkin. Yes. So, may kamahalan din kasi ito, ma'am, especially kung merong mga kabataan kasi or mga kababaihan na malakas magkaroon kapag na dinadatnan sila kada buwan, ang lakas hindi isapat yung isang bibilin mo na isang pack lang. Opo, tama po yun, Miss Angel. Bale, meron nga po kaming feedback na na-receive na kumbaga, itong free period products na ito ay sinusulong natin. Hindi naman ito na isang napkin lang isang araw eh. Tayong mga kababaihan o kung regardless anuman ang SOGI mo or as long as na dinadatnan ka, pag dinadatnan ka, hindi ka naman magpapalit ng napkin isang beses sa isang araw lang. Right. Diba? It's more than that. So that's why kung ang isang napkin sa isang estudyante ay mabigat na, what more kung 7 days na gagamitin niya. Opo. Iba, hindi lang 7 days. Ma'am, ako dati, hindi lang 7 days, Pag malakas talaga, ang dami kong sanitary napkin ang nagagamit. Tama po.
kasama po. Naiintindihan po kita kahit po ako magpahanggang ngayon malakas pa rin at more than 3 to 4 times akong nagpapalit sa isang araw. Ang hirap maging babae minsan, ano, ma'am? Opo. Ma'am, usaping health po kasi ito. So, it's about time naman na yung kalusugan ng mga kababaihan ay tinitignan din natin, hindi lang sa kanyang panloob or panlabas, kundi pati na rin itong God-made to hindi ito na parang ginawa lamang. Diba? Mm-hmm. Opo. Sa Kongreso po, ano na po ang estado nito at sino na po yung mga nahingan po ninyo ng suporta? Mm-hmm. So far po na nung kamakailan lang nung Lunes, nung huling araw ng session natin sa Kongreso bago mag-recess, na first reading na po ito at ito ay na ipasa na sa Committee on Health. At ang ating mga kasama po dito ay ang House Reform Bloc, which is kami po yun sa Akbayan Party List, yung sina Attorney Chel Jokno, sina Percy Sendanya, Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw. So kami po yung nagsulong nito. And so far, nabalitaan ko rin na interesado din tumulong sa atin si Congresswoman Laila De Lima at sina Congresswoman Crisel Lagman. Mm-hmm. Pero so far, wala naman pong tumutol dito po sa panukalang batas na ito, Congresswoman? Yes po, wala po. At masaya nga po ang karamihan sa women's legislators natin dito Opo. Baka po kailangan po natin ng parang i-double time po, no? Yung paglalabi at yun pong pangungulit po, no? Para po maipasa rin po ng BICAM. Mm-hmm. Yes po, opo. Pipilitin po natin ito at tatarabahuhin po natin ng maigi nang sa ganun ay mapabilis ang pag-aproba po nito. Mm-hmm. Ma'am, ano po ang estado? Baka alam nyo lang po kasi meron ding isinusulong yung House Bill 7758. Ito naman yung menstrual leave law sa Pilipinas kung saan yung mga babaeng empleyado daw ay pinapayagan sila ng 2 days of paid menstrual leave per month. Kaugnay po dito sa 3-period product bill, tayo po ay nagsusulong din ng menstrual leave po para sa mga empleyado natin, mapa-private or government man. Kasalukuyan po nasa Committee on Health na rin po ito at inaantay natin na magkaroon ng committee hearing at isa din po ang akbayan na magsusulong nito po. Ayun, opo. Ulitin ko lamang po, Congresswoman, yung pamamahagi po ng libreng period products po ay sa mga paaralan lamang? Hindi po. Ito po ay in all public schools at saka po sa health centers, sa barangay health centers, sa RHUs. Okay. So yung access po nito sa mga eskwelahan madali kasi po maipapamahagi po sa mga estudyante. Pero yung sa mga barangay health centers, kailangan pong pumunta ng mga kababaihan doon o parang may census ba na parang dito dalawa ang babae, every month pupunta yung barangay. Ganun ho ba yung nasa inyo pong panukala? Ang nasa panukala po natin ay hindi kinakailangan na sinesensus natin kung ilang babae mayroon sa per household. As long as babae ka at or regardless anong sogi ka pero dinadatnan ka at pupunta ka sa barangay health center, pwede kang bibigyan nila. Hindi ka dapat pinasahin nila. Opo. Okay, ma'am, follow up siguro dun sa yung sa paid menstrual leave. Oo. Paano po 'yun, ma'am? Hindi po ba 'to magiging hadlang sa mga kasi baka sabihin ng mga employer na ay, wag na tayong mag-hire ng mga babae. Kasi kumbaga parang 2 days na paid yung kanilang menstrual leave per month ba? Per month. Ano po ang masasabi niyo po doon? To be honest, kahit sa ibang bansa, meron na rin sila kagaya sa Europe, meron po itong mga inaprubahan ng batas sila doon na wherein ang menstrual leave nila ay approved at saka paid po ang ating mga empleyado na tinignan natin na ang nagiging parang hadlang doon ay yung mga employers natin na ayaw sa ganitong klaseng batas.
And totoo po yun, sinilik din po namin na wherein posible nga pong na may mga employers na ayaw nang mag-hire ng mga kababaihan. Pero regardless of that, meron din naman po tayong batas na nagsusulong na wherein yung equality natin na hindi kinakailangan babae or lalaki yung pagpili ng isang employer para sa trabaho. Ganun. So, dapat meron tayong equality sa lahat eh. Oo. Kasi bawa sa isang kumpanya partner, kalahati doon mga kababaihan. Tapos parang sabay-sabay datnan. E di parang mawawala yung malaking puwersa ng kanilang mga empleyado. Opo. Nasa during the committee hearing naman po niyan, in the process of working on the bill, magkakaroon naman tayo ng consultation sa ating mga iba-ibang employers or even the civil society or mga advocates natin. So, doon po natin yan makikita, and kung kinakailangan na mayroong adjustments din po, mag-a-adjust naman din po tayo sa bill. Wherein hindi lang natin tinitignan siya in one view. Kumbaga, dapat broad po yung pananaw natin. May komento lang po tayo dito sa ating Facebook Live, si Ma'am Beth Fortesa. Sang-ayon po siya doon sa libreng mga napkin, kasi ang sabi ni Ma'am Beth, 3 daw po ang anak niyang babae at malaki daw po ang gasto sa pagbili ng mga napkin. Tama po yan, Miss Angel. Actually, kami nga po, 7 kaming magkakapatid, 6 kaming babae. Ang nanay ko, nung naalala ko, nung nag-aaral pa kami, 6 kaming binibilhan niya ng kanya-kanya kaming napkin eh. Talagang nagre-reklamo na ang nanay namin kasi nga sa sobrang dami namin na kailangan gumamit, ubos talaga ang allowance. Ganon. Okay. Kaya malaking tulong to sa mga magulang natin at sa mga estudyante po. Okay, with that, maraming salamat po, Congresswoman, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Sir Thunder, at kami sa inyo. Si Representative Dada Kiram Ismula ng Akbayan Party List, Free Period Products Bill. Ay, maganda nga din naman yan. May tatanong ako kasi nabasa ko lang dito. Ano yung menstrual cup? Para siyang tampon, tama ba? Parang cup siya. Imbes na Goma, ganun. Paano ba? Ang hirap i-discuss. Sa'yo ko talaga pina-explain. Ang hirap i-discuss, baka maano tayo din. Hindi kasi di ba kung sanitary napkin, alam kasi natin lahat yun. Sa underwear. Parang pad. Parang pad. Ang tampon kasi, tsaka menstrual cup, nasa loob. Kailangan mo i-insert. Di ba kung cup, hindi ko lang ma-imagine kasi 'di ba parang ang napkin tsaka yung tampon absorbent siya, 'di ba? So kung yung cup parang sasahurin niya lang mula sa loob. Hindi, parang nakasapo din siya, partner. So kumbaga doon maiipon. Ayan. Doon parang maiipon. Ayan, leak-proof rim. So parang tatanggalin mo para ibuhos sa CR. Parang matrabaho yata. Matrabaho talaga. Kaya kumpara doon sa pagsusuot ka ng sanitary napkin, pag nakita mong puno na, pwede mong palitan. Kaso nga, ito nga yung sinasabi ni Congresswoman, magastos. Kasi yung napkin ko, ito mga 4 or 5 piraso lang, 100 plus or almost 200 pesos. Per day. Hindi, 5 pads. Pag kalakasan, hindi ka lang gagamit ng isa. 3, partner, hanggang 4 na beses. So parang isang bili mo na yun, ubus agad. Ako nga diaper na raw minsan ng sinusuot niya. Adult diaper. Pag malakas. Na-experience ko yan, Miss Jen, na pag sobrang lakas, diaper na talaga yung gamit ko. Kasi nga ang lakas niya, ang hirap. Ang bilis mong, pwede mo banggitin, ang bilis mong tagusan, ganon. Kapag napkin. Kasi parang hindi naman yun, parang sa baby, di ba? Pag puno na, hindi mo naman pwedeng 24 hours yun. Hindi pwede. Correct. Kaya kapag magkakaroon ng isang babae, napakahirap, partner. Kasi andyan yung mainit yung ulo mo na walang dahilan. Yung nagkikrave ka ng matamis minsan, nangaaway ka bigla-bigla. Asawa ko, naaaway ko na walang... Alam mo yun, parang yung change ng mood mo, napaka-moody mo, tsaka ang sakit ng puson. Ito yung tinatawag na dysmenorrhea. Ang sakit niyan, partner. Parang pinipiga yung puson mo. Bakit hindi yan naisip noon? I mean, nailibre ang sanitary napkin. Dati pa, dati pa. Parang
Diyos ko, kung 1970s, alam mo yun, kung 70s, 80s may ganyan ng batas. Oo nga. Bakit hindi nga Lalo na sa mga probinsya. correct. Pero alam mo, sa probinsya daw hindi ko lang alam kung hanggang ngayon gumagamit pa. Parang ginagamit nila yung parang big kiss, yung tela. Lampen. Parang ganon, tapos nilalabahan nila. Ang problema mo doon, kasi di ba kagaya nung napkin, parang yung kabilang side niya yata ay plastic. So hindi siya magmamantsa. Oo. Ang tawag daw ay pasador, cloth. Ayun pala ang pasador. Sa probinsya yung partner. Pero madudumihan ng iyong damit. Oo, kailangan mo siyang irregular na i-monitor para hindi ka rin tagusan. Mahirap. Tsaka more laba. Pero sa probinsya nga, since yung mga kababayan natin doon, wala namang access, walang pambili, wala silang choice. Maganda nga to, no? Maganda itong panukalang batas na ito. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin yung mga nasa laylayan po ng lipunan. Ayan na. Dami na natin na pag-uusapang maganda, ha? Oo nga. Sige, marami pa tayong oras. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Magbabalik ang say ng taong bayan. Alams na 10:08. Good morning! That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. This newscast is brought to you by Bear Brand PMD. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Santon Plus Gold. Kung nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. Muling nagbabalik ang ACS Cuarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million na papremyo ang ipamimigay. At tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes at exclusive gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilagay ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Cuarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMNO IFM station na inyong sasalihan. Para sa kumpletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Cuarta Extravaganza FB page, station's FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Santon Gold Coffee Mix. Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Yung tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang nabuti ka. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart